Magandang umaga sa inyong lahat. Palakpakan muna natin ang Panginoon Diyos na buhay. At tayo ay hindi na magtatagal. Nais ko pong tumalakay sa inyo ng... Actually, ang pag-uusapan natin ngayon ay ang panahon ng ating kinabibilangan, kung saan tayong panahon na bubuhay. Napakahalaga na alam natin kung anong panahon tayo dapat nabubuhay. Dahil sa panahon natin, mga kapatid, dito babalik po ang ating Panginoon sa Kristo. At kailangan natin na tayo ay aware sa mga kaganapan sa ating huling panahon. Gusto kong bumasa muna, tayo lahat ay tumayo, sa Book of Revelation chapter 3, verse 14. And unto the angel of the church of Laodicean write, these things saith the Amen, the faithful and true witness, the beginning of the creation of God. I know thy works, that thou art neither cold nor hot. I will thou wert cold or hot. So then, because thou art lukewarm and neither cold nor hot, I will spew thee out of my mouth. And verse 17, because thou sayest, I am rich and increase with goods and have need of nothing, and knowest not that thou art wretched and miserable and poor and blind and naked. I counsel thee to buy of me gold tried in the fire, that thou mayest be rich, and white raiment, that thou mayest be clothed, and that the shame of thy nakedness do not appear, and anoint thine eyes with eye salve, that thou mayest see. And verse 19, as many as I love, I rebuke, and chasten. Be zealous therefore, and repent. Behold, I stand at the door and knock. If any man hear my voice and open the door, I will come into him, and will sup with him, and he with me. To him that overcometh will I grant to sit me in my throne, even as also I overcame, and I am set down with my Father in his throne. He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. Pagpalain ng Diyos ang pagkakabasa sa kanyang banal na salita. Tayo dumulog sa isang maiksing panalangin. Ama namin Diyos, pagpalain niyo po ang umagang ito sa amin. Gawin niyo po, Panginoon, na inspirasyon namin. Gawin niyo pong buhay namin ang mga binasa naming talata, Panginoon. At lubos naming maunawaan, we are living in the last of the last days, Panginoon. Lord, tulungan niyo kami sa lahat ng aming mga kahinaan, sa lahat ng panghihina namin, Panginoon. Palakasin niyo po kami, Panginoon, katulad ng isang agila, kung paano siyang naghihintay, patuloy niyang pinalalakas, and not weary, Panginoon, kundi lalong lumalakas kami. From glory to glory, we are transforming, Panginoon, from faith to faith until na kami po ay makarating sa stature of a perfect man. Pagpalain niyo po kami, gamitin niyo lang po ang inyong maliit na lingkod bilang showers of blessing sa aming mga kapatid sa umaga pong ito. Sa ngalan ni Jesus, ito pong aming hiling at dalangin. Amen. Praise God, tayo po ay makakaupo na. At gusto ko pong, ang ating tinidiscuss na mga few Sundays ago ay regarding po sa pagka-Diyos about sa Godhead. At gusto ko lamang maintindihan sa ninyo na ang kauna-unahan, i-remind ko lang ulit kayo na ang unang-unang naiwala sa aral ng 7 iglesia ng kapanahonan ay ang Godhead. At ang Godhead, ang pinakang huling ipinanumbalik, mga kapatid. Napaka-importante na meron tayong pagkakilala sa isang Diyos na tunay. Dahil kung hindi natin kilala ang ating pinaglilingkuran, hindi natin ganap na masusunod, hindi natin susundin ang ating Panginoon sa Kristo dahil hindi naman natin siya lubos na kilala. Marami sa atin, ang mga Kristiyano ay napakarami na kilala, di umano nila ang ating Panginoon sa Kristo. But at the end of the day, ang ini-scratch lang nila ang mukha ng ating Panginoon. Hindi naman talaga nila lubos na kilala. Kaya nga, sa ating huling panahon, according sa Malakay chapter 4, verse 5 and 6, ito po ang pangako ng ating Panginoon sa Malakay chapter 4. Pag binasa nyo yung verse 1, basahin muna natin yung verse 1. Behold, the day cometh that shall burn at us in the oven, and all the proud, yea, all that do wickedly shall be stubble, and the day that cometh shall burn them up, saith the Lord of hosts, that it shall leave them neither root nor branch. Yan po yung ating panahon. Yung araw ay dumarating, nagdiningas ng parang horno. Ito po yung panahon natin ngayon, mga kapatid. Ang panahon ngayon ay sobrang init. Pero alam nyo ba na ipupurge tayo bilang mga Kristiyano, lahat ng ating mga impurities sa ating pagkatao, aalisin yan.
lahat ng ating mga pangit na pag-uugali, lahat ng pangit na katangian, aalisin yan. Kasi hindi yan ang nature natin. Because we are created in the image and likeness of God. Ibabalik tayo doon sa original na creation. Katulad ng nangyari sa 7 iglesia ng kapanahunan, na tayo ay nabubuhay sa ika-7 iglesia ng kapanahunan. Mga kapatid, nasa panahon tayo, bakit merong tinatawag na 7 iglesia ng kapanahunan? Yan ang panahon na ang pagliligtas ng ating Panginoong Diyos ay nakatutok dito sa ating Gentile nation. Pag sinabing Gentile nation, Gentile people, sila po yung dating walang pagkaunawa sa Diyos. Meron silang Diyos pero hindi tunay na Diyos. Sumasamba sila sa mga Diyos-Diyosan. Ang 3 klase lang na merong tao sa mundong ito. Ang mga Hudyo, sila po yung mga Israelite. And then yung mga Samaritano. Ang mga Samaritano ay ang mistisong Hudyo na nahalo naman sila dahil nagsipag-asawa ang mga Hudyong ito. Dahil doon sa 10 tribes of Israel, northern 10 tribes, sila po ay nahiwalay. At pag mistiso sa kanila, half Jew, half Samaritan, half Gentiles, ang tawag po dyan ay Samaritan. And then, ang ikatlong lahi ng tao ay ang mga Gentile nation. Tayo ay kabilang sa Gentile nation na walang pagkakilala sa isang Diyos na tunay. Walang pagkakilala sa tunay na Diyos. Sumasamba tayo sa Diyos-Diyosan. Pero, nang suguin ng ating Panginoong Jesucristo, hindi po para sa atin, kundi para lamang po yan sa bayang Israel. Kaya ang sabi ng Biblia, huwag kang pumunta sa alinmang daan ng Samaria, kundi tipunin mo ang nawawalang tupa ni Israel. So hindi tayo bahagi doon sa pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. Ang purpose ng Panginoon ay matipon lamang ang lahat na nagkalat, yung nag-scattered na sambahinan ni Israel. Yung sambahinan po ni Israel ay binubuo yan ng patriarka. Yan po yung 12 tribo ni Israel. Ang panganay dyan ay si Simeon, tapos si Reuben, and then si Judah, and then yung pinakang bunso dyan ay ang pangalan ay si Benoni o si Benjamin. 12 silang tribo ni Israel. Sila po ang pinili ng Diyos to represent the image and likeness of God. From Abraham, from the Ur of Chaldeans, naglakbay siya hanggang makarating sa lupang pangako na kung saan ipinamana sa kanila yung lugar na yon. Minana nila ang isang lupaing hindi naman para sa kanila. Pero pagdating kay Abraham, ipinanganak kay Abraham si Isaac. And then kay Isaac, lumabas yung anak na si Jacob, na siyang tinawag na Israel. And from Israel, ipinanganak ang 12 tribo. Nanggaling po sila, naalipin sila sa Ehipto kasi yun ang inihula sa kanila. And then ibinalik sila ng Diyos sa lupang pangako. So yan po yung kasaysayan nila until na sila ay nagkalat na sila all over the world. Dahil po sa kanilang katigasan ng ulo. Sinakop sila ng 4 world empire. Ang unang sumakop ay ang Babylonian Empire, and the second one is a Medo-Persian Empire, the third one is Greco-Macedonian Empire, led by Alexander the Great, and the fourth one is the Roman Empire. Yan po hanggang dumating ang ating Panginoon Jesucristo. Nag-scatter sila all over the world. Kalat po sila. Bagamat nandun sila sa bayang Israel, sa mismong bayan nila, wala na silang sariling bansa, wala na silang sariling watawat. Under the subjugation of the Roman Empire ang bayang Israel. Kaya may revolt na nagaganap nang dumating ang ating Panginoon. Isa doon ang freedom fighter na si Barabas. Mga kapatid, at si Barabas ay nagre-rebelde na siya namang ipinalit sa ating Panginoon. Maraming revolt na nagaganap noon kasi ayaw na nilang pasakop sa pagkaalipin. Mapapansin ninyo, in the time of Jesus Christ, nung siya po ay dumating, ang kanyang kalagayan ay katulad din ng kalagayan niya yun. Persecution, pinipersecute ang mga Hudyo ng government at ng religious. Yan ang nagpersecute sa ating Panginoon Jesucristo. So, ganun din ang nangyayari sa mga anak ng Diyos. They were persecuted ng government at ng relihiyon. Ng mga yan ang mararanasan natin ngayon. So, mahalaga na maintindihan natin na bago bumalik ang Panginoon, kailangan i-restore muna ang lahat ng bagay. Sa Malakay chapter 4 verse 5, ang sabi rito, Behold, I will send you Elijah the prophet before the coming of the great and dreadful day of the Lord. Sino ba si Elijah?
Merong 5 pagbabalik ni Elijah. 5 comings of Elijah. Elijah the Tishbite in the time of King Ahab. Si Elisha ay may spirit o anointing ni Elijah. Si John the Baptist ay ang anointing niya ay si Elijah. Si WMB ang anointing niya Elijah. And one of the prophet ng Revelation chapter 11 is anointing of Elijah. Ano po ang ibig sabihin ng Elijah? Sa Old Testament, ang bawat pangalan merong kahulugan. Lahat sila may mga kahulugan yan. Katulad ni Daniel, ang ibig sabihin, God is my judge. Ang Elijah, ang kahulugan niyan ay restorer. Bakit siya tinawag na restorer? Ang bayang Israel ay under the apostasy. Nasa pagtaliwakas po sila. Sumasamba sila sa Diyos-Diyosan. Kaya sinugo ngayon si Elijah the Tishbite. Para unang ginawa ni Elijah, inayos niya yung altar. At ang Israel was associated with altar. Kaya merong souls under the altar. Pagdating ni Elisha, inayos din niya. Na-restore niya ulit. Mga kapatid, pagdating ni John the Baptist, ano ang ginawa ni John the Baptist? Turning the hearts of the children to the fathers. Inayos niya ang relasyon ng bayang Israel sa Diyos. Dahil for 400 something years, or maybe 400 something years, wala silang relasyon sa Diyos. So sa pamamagitan ng John the Baptist, siya ang forerunner ng ating Panginoong Hesukristo. Iaayos niya ang relationship ng Diyos, ng tao sa Diyos. Kaya ano ang sabi niya? Repent, for the kingdom of God is at hand. Magsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng Diyos. So yun ang ginawa niya. Wala siyang ibang ginawa si John the Baptist, kundi baptism of repentance, na ibalik lamang ang relasyon ng Diyos, ng tao sa Diyos. And then sa ating panahon, may kaganapan din sa 7 iglesia ng kapanahonan. Ano po, bago tayo dumuloy sa ating panahon, ano ba ang nangyari in the time of Jesus Christ? Ang sabi ng Biblia, hanapin nyo nga yung talata, sabi niya, tipunin mo lamang ang nawawalang sambahanan o tupa ni Israel. So hindi si Kristo nangaral dito sa lupa para sa atin, hindi po. Si Kristo ay narito sa lupa para sa bayang Israel. Para tipunin lamang sila. Ipanumbalik. Pag sinabing tipunin, ibabalik po ang kanilang relasyon, ang kanilang ugnayan sa ating Panginoon Diyos. But unfortunately, nireject nila ang ating Panginoong Kristo. Sa Matthew chapter 27, verse 23, if my memory serves right, puntahan nyo. Ganito po ang nangyari sa kanila. Sa halip na tanggapin nila ang Misaya, ano po ang kanilang ginawa? Sa Matthew chapter 27. Okay. Verse 23. Ito yan. And the governor said, why, what evil hath he done? But they cried out more, saying, let him be crucified. Matthew 27, verse 23. So, si Kristo ay nasa harap na po ng gobernador, si Pontius Pilate. At ang sabi ni Pontius Pilate, ano ang ginawang kasamaan ng taong ito? Pero ang bayang Israel ay sumigaw ng malakas at sabi niya, ipako siya sa krus. Let him be crucified. Ang mga taong ito, nang pumasok si Kristo doon sa Jerusalem, ay kumuha ng dahon ng palaspas. Yung mga palaspas, yung dahon ng igos, ito ay inilatag doon sa dadaanan ng ating Panginoon. At sumigaw silang, Hosanna, blessed be the name of the Lord. Sila yung mga taong nagpuri sa Panginoon habang pumapasok at sakay ng donkey ang ating Panginoon. At pagkalipas ng 1 araw, ng 3 araw, sila rin ang sumigaw na ang sabi niyang, let him be crucified. Ipako siya sa krus. Mapako siya sa krus. Ganyan ang Israel. Ganyan sila kadaling makalimot sa Panginoon pagkalipas ng ilang araw. Tayo pa kaya, mga kapatid, na hindi tayo makakalimot sa Diyos at pinatunayan ng mga kasaysayan ng 7 iglesia ng kapanahunan, kahit ang kasaysayan ng bayang Israel, napakadali nilang makalimot sa Diyos. Ang tao sadyang madaling makalimot sa Panginoon Diyos. Maaari ngayon, umagang ito, bless na bless ka, pero paglabas mo ng pintuang ito, pwede mong nakalimutan na kaagad ang Diyos.
Madaling simira ang tao sa pangako niya sa Diyos. Pero ang Diyos kailanman ay hindi sumisira sa pangako. Kaya ang sabi nila, let him be crucified. And when Pilate saw that he could prevail nothing, but rather a tumult was made, he took water and washed his hand before the multitude, saying, I am innocent of the blood of this just person, see ye to it. Ano ang sabi niya? Nung makita ni Pontius Pilate na wala siyang magawa dahil nakipag-alyansa rin, isa siyang ang tawag dito ay compromiser. Isa siyang compromiser. Mga kapatid, ayaw niyang mawala sa posisyon, in spite na sinabihan siya ng kanyang asawa, mag-ingat ka sa paghatol dahil binabagabag ako gabi-gabi ng panaginip tungkol dyan sa tao na yan. Regarding sa ating Panginoon Kristo. Pero dahil ayaw niya na magkagalit sila ni Herodes, anong ginawa niya? Kumuha siya ng planggana, naghugas ng kamay. Kaya may kasabihan tayong hugas kamay ka na naman. Yan ang ginawa ni Pontius Pilate. At ano ang sabi ni Pontius Pilate? See to it. Sabi niya, kayo ang bahala dyan. They answered all the people and said, sabi riyan, verse 24, pakilagay nga yung 24, ano sabi riyan? Nang makita na wala siyang magawa, kundi bagkus, lalo ngang lumala ang kaguluhan, siya'y kumuha. Sabi niya, wala akong kasalanan sa dugo ng matuwid na taong ito. Kanino namin sisingilin ang dugo ng taong ito? Ano ang sagot ng bayang Israel? Then answered all the people and said, His blood be on us and on our children. Mapa sa amin ang kanyang dugo at sa aming mga anak na magkagayoy pinawalan niya sa kanila si Barabas. Ngunit si Jesus ay hinampas at ibinigay upang ipako sa krus. Yung Misaya na mag-uugnay ng relasyon nila sa Diyos, magpapanumbalik sa kanila ng relasyon ng Ama. Kasi si Kristo lamang ang kauna-unahang tumawag ng Ama. In the Old Testament, walang tumawag ng Ama sa Diyos. Dahil wala na silang relasyon sa Diyos. Si Kristo ang magpapanumbalik ang kanyang magiging kamatayan ang tutubos sa kasalanan ng sanlibutan. Ang mga taong ito na ang kanilang Misaya, mga kapatid, ang sabi nila, ang kanyang dugo ay mapa sa amin. His blood be on us. Yan ang kanilang dalangin. Mapa sa amin ang dugo ng taong yan at sa aming mga anak. Ang tanong ko sa inyo, natupad ba yan? Yes, 70 AD, pinagbayaran nila yan, mga kapatid. Nagbayad sila kung ano yung ginawa nila sa ating Panginoong Kristo in 70 AD during the time of General Titus. Dito sila nakaranas ng matinding kahirapan. Sa mahigit 6 na taong digmaan, pinipreserve nila yung wall of Jerusalem. Mga kapatid, pero ayaw nilang sumuko hanggang ito ay kanilang sunugin ng Roman Empire. Kaya ang itinerary dyan, Wailing Wall. Wailing Wall. Ano yung wail? Doon sila nagwe-wail. Yung templo nila, wala na, wasak na. Nasira ang templo nila. Pinabayaan nila yung templo ng Panginoon. Yung templo na yan ay binanggit sa Matthew chapter 24, ipinagmamalaki pa ng mga apostol. Panginoon, nakikita mo ba ang templong ito? That's a symbol of pride. Pero ang sagot ni Kristo, walang batong matitira sa ibabaw ng kapwa bato. At nagiba nung 70 AD. Sa loob ng kulang-kulang 7 taon, grabe ang kahirapan nila. Walang logistic supply, walang pagkain sa loob. Nakapalibot ang kaaway. Ano ang nangyari sa kanila? Lamentation of Jeremiah chapter 4 verse 10. Sino sa inyo kaya ang papayag na ganito ang mangyayari? Kapag naranasan natin ang ganyang kahirapan. Lamentation of Jeremiah chapter 4 verse 10. Mga panaghoy, the hands of the pitiful woman have saddened their own children. They were their meat in the destruction of the daughter of my people. Pakilagay lang, Lamentation.
Ayan. Ang makamay ng mahabaging babae ay nangagluto ng kanilang sariling mga anak. Mga naging kanilang pagkain sa pagkapahamak ng anak na babae ng aking bayan. Yan ay naisulat sa kasaysayan ni na Josephus at ni na Tacitus na historian sila. Ganyan ang naranasan nila, mga kapatid. So kung naranasan nila yan, posible bang maranasan at the second coming of Christ? Na yung mga mahihina ay magiging pagkain? So nangyari sa kanila yan. Bakit? Nawala na sila sa sarili nilang katinuan. After 70 AD, nag-scatter sila all over the world, tinanggihan nila. At doon sa pagtanggi nila sa Ebanghelyo na para sa kanila, yan po ay pumunta sa atin. Kaya ang payo ng apostol na si Pablo sa Roman chapter 11, verse 25, ang sabi rito, "For I would not, brethren, that ye should be ignorant of this mystery." Hiwaga pala ito. Hindi ko nais na kayo ay maging mangmang. Sabi ni Pablo sa mga hiwagang ito, "Lest ye should be wise in your own conceits, that blindness in part is happened to Israel, until the fullness of the Gentile become in." Ano sabi ni Pablo? Hindi ko nais na kayo'y maging mangmang, baka kayo'y magmarunong sa inyong sariling haka na ang katigasan ng isang bahagi ay nangyari sa Israel. Yan yung panahon na ginagawa ng Diyos na pagliligtas para sa atin. Isang panahon na hinati ng 7 segment. Iglesia ng Efeso hanggang Iglesia ng Laodicea. Yan yung panahon natin. 2,000 taon, almost 2,000 years na yan. Na ang Ebanghelyo na para sa kanila, ang pagliligtas ng Diyos na para sa kanila, napunta po sa atin. Dahil sa kanilang rejection. Pero sabi riyan, hanggang pumasok ang kapunuan, until the fullness of the Gentile become in. From the time of the day of Pentecost, Acts chapter 2, hanggang ngayon ay nagsiselyo ang Revelation chapter 7, yung angel coming down from the east, mga kapatid. Ano ang trabaho niya? Sealing of the Holy Ghost. Revelation chapter 7 verse 1. Ano ang sabi ng Revelation chapter 7 verse 1? "And after these things I saw 4 angels standing in the 4 corners of the earth, holding the 4 winds of the earth, and wind shall not blow of the earth, nor the sea, nor or any tree." And verse 2, "And I saw another angel ascending from the east, having the seal of God, of the living God, and cried with a loud voice to the 4 angels to whom it was given to hurt the earth and the sea." So at buhat sa panahon ng Pentecost, hanggang sa ating kapanahonan, bukas pa ang Ebanghelyo ng Panginoon. Mga kapatid, anong ginagawa ng anghel? Sealing of the Holy Ghost. Nagtatatak siya ng banal na Espiritu Santo. Kaya, kung sa palagay mo sa iyong sarili, ikaw ay hindi pa bautismado ng banal na Espiritu Santo, kailangan magkaroon ka ng grievances sa pagkatao mo. Magkaroon ka ng grievances sa spiritual mo. Dapat nag-yield ang bawat mananampalataya sa Panginoon. Mga kapatid, hindi mo kailangang pilitin ka ng Diyos na umatid ka ng gawain ng Panginoon. Obligasyon mo yan bilang isang Kristiyano kung talagang mahal mo ang Diyos. Hindi ka dapat naggumagawa ng aliway. So, anong nangyari sa Revelation chapter 3, babalikan lang natin. Verse 14, ito yung ating panahon. Ang sabi ng Panginoon sa unang mga kalagayan ng pananampalataya, "I know thy works, that thou neither cold nor hot, or I will thou wert cold or hot." Nalalaman ko ang iyong mga gawa, meaning, kahit anong gawin mong tago, alam ng Diyos yun. Alam niya yung iyong ginagawa. Ang sabi niya, ikaw ay hindi malamig o mainit man. Ibig ko sanang ikaw ay maging malamig o mainit. Kung gusto ng Diyos, kung gusto mo, ang paglilingkod mo, maging mainit ka. Mainit ka sa Panginoon.
Kung gusto mo, maging malamig ka na lamang. Yun ang gusto ng Diyos. Maging malamig ka na lamang. Magpakayaman ka, magpakasagana ka sa buhay mo, dahil pag namatay ka, isa lang ang pupuntahan mo, at alam mo, maiimpyerno ka. At ang ayaw na ayaw ng Diyos, yung maligamgam na mananampalataya. Lukewarm na mananampalataya. Ano yung klase ng lukewarm na mananampalataya? Mga kapatid, wala siyang pakialam. Kahit ang isang Kristiyano nasa loob ng iglesia, kapag hindi siya nag-progress, lukewarm pa rin siya. Mga kapatid, ang ating kaligtasan individual. Nandirito kami, naghahayag lang kami ng salita ng Panginoon. Nasa inyo ang response kung paano. At sabi ng Biblia, for God so loved the world that whosoever, sino man. So walang pilitan. Kung gusto mong maimpyerno ka, walang magpipilit sa'yo. Bahala ka sa buhay mo. Hindi ka pipilitin ng Diyos. Ganyan po ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Bakit? Meron tayong free will. May free moral agency ang tao. At sabi ng Panginoon, gusto ko sana, kung malamig ka, maging malamig ka na lang. At kung maging mainit ka, maging mainit ka na lang. Dahil kapag ang kape ay mainit, masarap. Kapag ang kape ay yung malalamig na malamig, masarap pa rin yan. Pero kung uminit ang tubig at hindi naman kumulo, pag yan ay ininom mo, kukulo yung tiyan mo, ilalabas yan. Ganyan ang klase ng mananampalatayang inaayawa ng ating Panginoon. At hindi lamang yon ang ating panahon, ang iglesyang nabubuhay sa napakasagana at napakarangyang bagay. Because, sabi ng verse 17, because thou sayest, yung sinasabi, I am rich, and increase with goods, and have need of nothing. Hindi ba yan yung ating panahon na ang mga iglesia ay mayayaman? Magkano ang airtime sa TV? 1,000 yan. Buti sana kung nagbabayad lang sila, may sarili na silang television. Mga nagagandahang church. Hindi na nangangailangan ng anuman. Sabi niya, nagkamit ka ng maraming kayamanan. Hindi ka nangangailangan ng anuman. Hindi mo nalalamang ikaw ay aba, maralita, at duka, bulag, at hubad. Iyan po ang kalagayan ng Kristiyano ngayon. Iisa lang naman yan yung wretched, miserable, poor, blind, and naked. Yung maralita at yung duka, yung aba, isa lang yan, di ba? Mahirap yan Kaya lang, yung aba, kahabag-habag na yung kalagayan, sobrang aba ng buhay niya. Yung maralita, kahit paano siguro, 2 kahig, 3 kahig, 1 tuka. Yung dukha, mahirap talaga, as in mahirap talaga. Bulag. Pero ang tinutukoy ng ating Panginoong Jesucristo rito ay hindi ang material na bagay. Ang tinutukoy ng ating Panginoong Jesucristo ay ang iyong kalagayan sa kanyang harapan. Ang iyong spiritual na buhay, na ikaw ay bulag sa katuwiran ng Panginoon. Bulag ka sa kanyang salita, wala kang nakikita. Ikaw ay dukha. Pag ang pag-uusapan ay salita ng Panginoon, dukha ka, maralita ka. Pero akala mo ikaw ay mayaman. Yes, materially. At ang mga churches ngayon, wala na si Kristo sa loob ng iglesia. Bakit? Iba-iba ang mga programang pinaiiral sa loob ng iglesia para lamang pasayahin ang kongregasyon. At halos walang nagtuturo na ngayon. More on, ang mga makikita mong preacher, motivational speaker. Prosperity gospel. Hindi ba ganyan ang makikita mo? Manood kayo sa mga YouTube. Makikita mo sa YouTube. Mga ganon ang uri ng, at magagaling. Mga eloquent preacher. Kahit yung kumpas ng kanilang daliri ay talagang pinag-aralan nila yon. Bakit? Hasarin sila sa Bible School, nag-aral sila. Pero sa harapan ng ating Panginoon, dahil wala si Kristo sa loob ng iglesia, wala ang salita sa loob ng iglesia, ang sabi ng Panginoon, you are wretched, miserable, poor, blind, and naked. Kung ikaw ay hubad na lumalakad ka riyan, tapos tawa ka ng tawa, anong tawag sa ganong klase ng tao? Hindi ba yun ay baliw? Akala niya normal siya?
pero naglalakad siya ng hubad, tapos kumakanta, sumasayaw, at ang saya-saya niya, sabi niya, nabaliw na siya. So, ganoon ang kalagayan ng iglesia ngayon, sa harapan ng Panginoon. Umaawit, nagpupuri sa Panginoon, pero hubad sila. Saan sila nahubaran? Sa katuwiran ng Diyos. Kasi inalis ang salita ng Diyos. Revelation chapter 2, verse 4. Tingnan ninyo muna ang kalagayan ng unang mananampalataya. Ganyan din tayo nung una. Revelation chapter 2, verse 2. Tingnan ninyo. Nalalaman ko ang iyong mga gawa at ang iyong pagpapagal at pagtitiis at hindi mo matiis ang masasamang tao at sinubok mo ang mga nagpapanggap na apostol, mga ngaral yon, at sila'y hindi gayon at nasumpungan mo silang pawang bulaan. Alam nila kung ang isang mangangaral ay hindi sa Diyos. Alam nila na ang isang mangangaral dapat nagsasalita ng salita ng Panginoon. Alam nila yon. At may pagtitiis ka at nagbata ka dahil sa aking pangalan at hindi ka napagod. Tingnan po ninyo ang kalagayan ng iglesia ng Efeso. Ganyan din tayo nung una na naglilingkod tayo nung tumanggap ka sa Panginoon. Nin mo na kailangang palalahanan. Alam mo na merong gawain. Alam mo na magbubukas ng alas 9 ang gawain. At alam mo na dapat sana 8:30 nandun ka na sa gawain. At kahit paano tumutulong ka sa pag-aayos ng mga upuan, pag-set up ng mga lahat ng bagay, mga kapatid, yan ang unang kalagayan ng isang mananampalataya. Nung ikaw ay inilubog sa tubig sa pamamagitan ng bautismo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo upang mapatawad ang iyong kasalanan at tumanggap ka ng kaloob ng Espiritu Santo, masaya ka, umiiyak ka ng may punong-puno ng kagalakan sa Panginoon. Pero habang tumatagal ang paglalakbay natin sa ating Panginoon, mga kapatid, ano ang nangyayari? Nasumpungan tayo ng Panginoon, sabi niya, meron akong laban sa iyo na iniwan mo ang iyong unang pag-ibig. Ano ba yung pag-ibig, mga kapatid? Mahalaga yung pag-ibig. Kasi yan ang bunga. Galatians chapter 5, verse 22 to 23. The fruit of the Spirit is love, joy, long-suffering. 5:22. Ito yung bunga. Dapat nagbumunga ang isang mananampalataya. Pag itinanim ka, dapat magkakaroon ka ng bunga. Uusbong sa iyo ang isang dahon, 5:22, ng aklat ng mga taga-Galasya. Tingnan po ninyo kung paano nagiging magbubunga siyan. Itinanim tayo ay binhi ng Diyos. Itinanim tayo sa kanyang bukirin. Ang sanlibutan ito ang kanyang bukirin. At nais ng Diyos na tayo ay magkaroon ng bunga. At ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig. Meron kang pag-ibig saan? May pag-ibig ka sa salita ng Diyos, may pag-ibig ka sa Diyos, may pag-ibig ka sa ating Panginoon Jesucristo. Mahalaga yung salita sa iyo. Minamahal mo, iniingatan mo ang salita ng Diyos. Meron kang katuwaan. Meron kang kapayapaan sa kabila ng mga pagsubok na nararanasan mo. Kahit ano ang mangyari sa iyo, meron ka pa rin kapayapaan. Kahit ikaw ay nakahiga lamang sa isang sahig, meron kang kapayapaan. Hindi kagaya nung mayayaman na merong CCTV, may mga guard pa, pero hindi sila nakakatulog ng maayos. Bakit wala silang kapayapaan? May mga threat sa kanilang buhay. Pero samantalang tayo, mga kapatid, nung una tayong naglilingkod sa Diyos, meron tayong kapayapaan. May kagalakan ka, may katuwaan ka sa buhay mo. Masaya kang naglilingkod sa Panginoon kahit pag-uwi mo, pagdating mo rin sa inyong bahay, mga kapatid, masaya kang isinishare mo ang salita ng Panginoon. Pero tingnan ninyo ang ating kinahinatnan ngayon. Ano ba yung fruit of the Spirit is love? Sino ba ang love? Love, God is love. Ang Diyos ay pag-ibig. Yung joy mo, nawawala na ngayon. Nandun yung joy mo, pero pagkalipas, mawawala yung love mo, mawawala yung joy mo. Ano ang sabi ng Psalms chapter 51, verse 5? Cast me not away. Yun ang sabi ni David. 51 verse 5 hanggang 11 ng Salmo. Ano ang sabi ni David? Panginoon. Okay. Verse 11. Baba mo sis. Ano ang sabi riyan? Ayun. Likhain mo ang isang malinis na puso.
Verse 10 muna. Verse 10. Likhain mo ako ng isang malinis na puso. Create in me a clean heart, O God. At magbago ka ng isang matuwid na espiritu sa loob ko. Create in me a clean heart, O God. Huwag mong paalisin sa iyong harapan at huwag mong bawiin ang santong espiritu sa akin. Sa panahon ng Old Testament, outdwelling. Sa ating panahon, indwelling. Ibig sabihin, nananahan sa iyong espiritu ng Diyos. Sa kanila outdwell, lumalabas. Nung makagawa ng kasalanan si David, naramdaman niya ang pag-alis ng espiritu ng Diyos sa kanya. Kaya ano ang sabi niya? Mga kapatid, cast me not away, and restore unto me the joy of my salvation. Nung nawawala na yung pag-ibig ng Diyos sa atin, nawawala unti-unti pati yung joy of salvation. Hindi mawawala ang kaligtasan mo, pero kung ikaw ay tunay na ligtas, mga kapatid, papaluin ka ng Diyos, ibabalik ka ng Diyos sa dapat mong kalagyan. Kaya huwag niyong isakatwiran sa akin, hindi, pare-parehas tayong nagliligtas, ligtas na ako, pare-parehas tayong naglilingkod, ligtas na ako. Prove it na ikaw ay ligtas. Patunayan mo na ligtas ka. Mga kapatid, dahil kung ikaw ay naglilingkod pa lamang sa ilang buwan o ilang taon pa lamang, prove it na ikaw ay tunay na ligtas ka nga talaga. Dahil ang tunay na ligtas, kahit ano ang mangyari, maglilingkod at magpapatuloy yan sa Panginoon. Dahil ang isang tunay na ligtas, mga kapatid, ang nais ng Panginoon, ikaw ay ihiwalay. Saan? Sa sistema ng sanlibutan ito. Kaya merong aral ng holiness or sanctification. Meaning, ng holiness or sanctification, setting apart for doing service. Ihiwalay ka sa isang gawaing paglilingkod. Mga kapatid. So, anong ipopromote mo ngayon sa holiness? Anong ipopromote mo? Walang iba kundi ang kabanalan ng Diyos. Imamanifest mo ang kabanalan ng Diyos. Alam nyo, napakahirap ng buhay ng isang Kristiyano. Dahil panahon ni Apostol Pablo, anong ginawa siya? Sinaktan siya ni Alejandrino, na panday tanso. Okay lang. Bakit? Nang mangaral si Pablo regarding sa Diana, yung Diyos-Diyosa nila, yun ang kanilang business sa kanilang panahon. Pinagbabasag nila yung kanilang Diyos-Diyosang si Diana, pero sa Acts chapter 17 yon, ano ang sabi nila? Dagila ka ba sa aming Diyos na si Diana? Ano ang nangyari? Bakit ang isang mangangaral noon ay itinakwil? Isang mangangaral, Acts 17. Si Pablo, bakit siya itinakwil? Dahil doon sa kanyang mensahe, ibaba mo lang yan sis. Ipinangaral ng apostol na si Pablo na mali yung kanilang Diyos-Diyosan. Hindi dapat sambahin yun. Hindi lamang yan, mga kapatid, ang kanilang uri ng pamumuhay hindi ayon sa salita ng Panginoon. Ang kanilang ipopromote supposed to be ay ang salita ng Diyos. Pero ang pinopromote ng mga tao na yan, na sa Athens, Greece, andyan mga kapatid, napakatatalinong mga tao yan. Pero alam nyo, ang kanilang business dyan, about sa cosmetic, pagpapaganda. At dyan namuhi sila sa apostol na si Pablo. Dahil unti-unting bumabagsak ang kanilang business. Ano kaya na ikaw ay isang mananampalataya, isa kang Kristiyano, na supposed to be, actually, we are advocate of Christ eh. Nagre-represent tayo, ang nire-represent ng bride ay si Kristo. So, paano mo i-represent si Kristo? Katulad ng representation ng sanlibutan ito? Kaya beware kayo sa pagpo-post nyo sa Facebook, ha? Wag kayong mag-post na may mga lipstick kayo, tapos mga nakashort kayo. Hindi tama yan. Bilang isang Kristiyano, hindi yan ang ugali ng isang Kristiyano. I'm sorry to say. Gusto ko lang sabihin sa inyo ang katotohanan. Yan ay pagkilos ng demonyo sa buhay nyo. Hindi nyo lang alam. At sabi ng demonyo, sambahin mo lang ako, ibibigay ko lahat.
At hindi nagbago ang kaaway sa kanyang estratehiya. Pastor, sa aming trabaho po, hindi kami ina-allowed na kami ay nakapalda as an uniform. Diba, naka-uniform sila? Okay lang, trabaho yun eh. Pero paglabas nyo, make sure na paglabas nyo sa pagtapos yung trabaho na yun, dapat hindi na ganun ang kasuotan nyo. Hindi kayo namamasyal na ang kasuotan ninyo ay kasuotan. Sorry doon sa mga hindi naman yung iba naman hindi pa mananampalataya. Bisita lang iba. Okay. Pero sa tayo bilang mananampalataya, merong standard na ibinigay ng Diyos. Mag-ingat kayo. Sa pagpupos nyo, baka kayo ay maging instrumento ng kaaway. Mga kapatid. Dahil ang ating ipinupromote ay walang iba kundi ang ating Panginoon Diyos. So ano nangyari sa kanila? Iniwan na nila ang kanilang unang pag-ibig. Nawawala sa kanila yung love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith. Pwedeng mawala pala yung faith, ano? Yes. Papasok ang unbelief at yan ang nangyari kay Eve. Yan ang kasalanan ng tao. Meekness, temperance, against us there is no law. Sabi ng Galatians chapter 5:23. So, balikan natin ang Book of Revelation. Mga kapatid, ano ang nangyari sa iglesyang ito? Iglesia, actually ito ng Panginoon. I counsel thee, verse 18, I counsel thee to buy of me tried gold in the fire. Ipinapayo ko sa iyo na ikaw ay bumili ng gintong dinalisay ng apoy. Ano po yung gintong dinalisay ng apoy? Ng Revelation chapter 3 verse 18. That is revelated faith. Pananampalataya na merong kapahayagan. Importante yun. Hindi kayo basta meron lang faith. Kailangan faith of Christ ang taglay-taglay natin. Pananampalataya ni Kristo. Yung pananampalataya mo, hindi sapat yun. Pananampalataya ni Kristo, yun ang dapat ibibigay ni Kristo, yung pananampalataya na yun sa iyo. Na kahit yung buhay mo, kaya mo nang ibigay. Eternal life is living for others. Anong ibig sabihin? Ang pagkakaroon ng buhay na walang hanggan ay mamumuhay kang para sa iba, hindi para sa sarili mo. Hindi mo na iniisip yung sarili mo, ang iniisip mo yung kapakanan ng iba. So, I counsel thee to buy of me gold tried in the fire. That is a revelated faith. Meron kang kapahayagan ng pananampalataya. Like Abraham was looking for the city, Hebrew chapter 11 verse 10, looking for the city whose maker and builder is God. Nung marinig niya yung tinig ng Diyos, according sa Genesis chapter 12 verse 1, Abraham, get thee out of thy country. Narinig ni Abraham ang tinig ng Diyos. Audible voice? Pwedeng audible voice. Pero meron siyang tinig na laging nagre-remind sa kanya. Sino? Yung kanyang lolo, si Shem. Sino si Shem? Panganay na anak ni Noah. Paano ang ipinararating? Paano ang batayan natin? Reading between the lines. If you know the history of the Bible, mga kapatid, ang original na Bible ay by oral. Tinatranslate by oral. Sinasabi ng tatay sa kanyang anak at yung anak sa kapwa sa anak ng anak. Revelation, Deuteronomy chapter 6 verse 1. Wala namang mga papyrus pa nung araw, wala pang katulad ng hard copy and book binding, wala nun. By the mouth of the fathers, ang salita ng Diyos, ipapangaral yan sa kanilang mga anak. Deuteronomy chapter 6, verse 1. Ito ang utos, ang mga palatuntunan at ang mga kahatulan na iniuutos ng Panginoong Diyos na ituro sa inyo upang inyong magawa sa lupaing inyong paruroonan upang ariin. Na ikaw ay matakot sa Panginoon mong Diyos at iyong ingatan ang lahat ng mga palatuntunan at kanyang mga utos na aking iniuutos sa iyo. Pakitaas naman, nahirap hulaan. Sa iyo at sa iyong anak at sa anak ng iyong anak sa lahat ng araw ng iyong buhay upang ang iyong araw ay lumawig.
Buhat sa bibig ng kanyang tatay, itatranslate sa kanyang anak. At pag na yung anak niya nagkaanak, itatranslate ang salita ng Panginoon. Kaya pagdating sa Deuteronomy, Genesis chapter 12, si Shem, sinasabi yan doon sa kanyang lolo na si Shem ay sinasabi sa kanyang apo na si Abraham. Abram, tinawag siyang Abraham nung magkaanak na siya. Kaya nung sabi niya, umalis ka sa lupain, Abram, sa iyong mga kamag-anak, sa bahay ng iyong ama, at ikaw ay papa sa lupaing ituturo ko sa iyo. Nasaan si Abraham? Nasa Ur ng Chaldeans. Saan yun? Sa Babylon. Yun ang bansa ngayon, present Iraq. Yan ang Babylon. Pero ang spiritual na Babylon, itong ating kinabubuhayan. Nasa spiritual Babylon tayo. Diyan tayo pinapaalis ng Diyos sa spiritual na kalagayan. Kailangan mag-come out ka sa spiritual na kalagayan, sa spiritual na Babylon. Ano ba yung Babylon? Ano yung panahon ni Abraham? Puro kamunduhan. Kalayawan. Lahat ng mga nakikita nyo sa mundong ito, yan ang buhay doon sa panahon ni Abraham. At si Abraham ay isang sa mayamang tao sa kanilang lugar. 318 yung katulong. Ikaw, may 10 kang katulong, buhay hayahay ka na. Siya, 318 yung katulong niyan. Meaning, mayaman si Abraham sa lugar na yon. Yung tatay niyang si Tera ay nagtatrabaho sa kaharian ng kanilang ninuno na si Nimrod. Kilala niyo si Nimrod, yung mighty hunter? Kailangan umalis doon ni Abraham sa lugar na yon. Kung paanong tayo pinalalabas ng Diyos, pero kailangan mo ng pananampalataya. Kailangan mo ng revelated faith. Paano ka magkakaroon ng revelated faith? Romans chapter 10 verse 17. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Kung wala kang maririnig, walang pananampalatayang uusbong dyan sa puso mo. Kailangan mong magkaroon ng pananampalataya. Pananampalatayang revelated, mayroong kapahayagan. Meaning, mayroong transformation. Revelated means something affect in our lives. Merong pagbabago sa buhay natin. Nung marinig mo yung mensahe, nagkakaroon ka ng pagbabago. Like ni Abraham. Do you believe na si Abraham at the age of 75 nung umalis siya at nang marating nila, bago ipinanganak si Isaac, nung siya ay naglalakbay, bumata si Abraham? Pati si Sarah, nagkaroon sila ng transformation. So ganun din sa atin. Habang tayo ay naglalakbay, merong transformation sa buhay natin. 1 John chapter 1 verse 7, if you are walk in the light because He is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of our Lord Jesus Christ cleanseth all our sins. Kung tayo ay nagsisilakad sa liwanag, na gaya niyang nasa liwanag, may pakikisama tayo sa isa't isa. Nililinis tayo ng dugo. Sa araw-araw, mga kapatid, nadudumihan ka, pero kini-cleanse ka ng dugo ng ating Panginoon. Yung karumihan mo, sa pamamagitan ng dugo ng Panginoon, nililinis ka niya. Yan ang revelated faith, from glory to glory. Kaya kailangan mo ng pananampalataya para magkaroon ka ng revelated faith. At saan mo makikuha yan? Sa pakikinig ng salita ng Diyos. Kung ang pakikinggan mo ay ang mga tinig ng sanlibutan ito, ang daming pang-aliw ng sanlibutan ito. Amen? Napakadami. Kaya ang tainga, sabi ng Biblia, he that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu o mangangaral sa loob ng iglesia. Anong klaseng tainga? Spiritual ear, mga kapatid. Anong klaseng paningin? Spiritual eye. Kasi itong ating 5 senses na ito ng ating body, yan ay para lamang sa panlabas. Pero meron tayong spiritual na mata. Meron tayong spiritual na pandama. Kaya nga, merong 5 senses Itong 5 inlets na ito, o 5 senses na ito, yung 5 inlets, ano yun? Conscience, taglay ng spirit yun. Imaginations, mga kapatid. So, kailangan natin magkaroon tayo ng malalim na ugnayan sa ating Panginoon. I counsel thee to buy of me gold tried in the fire. Anong klaseng pananampalataya? Pinadaan sa matinding pagsubok.
1 Peter chapter 1, verse 7. Pararaanin ka sa pagsubok ang iyong pananampalataya. Kasi kung hindi daraan sa pagsubok yan, hindi yan pananampalataya. Mga kapatid, maraming Kristiyano kapag may pagsubok, dumadapa kaagad. Bakit ina-allowed ng Diyos na ang isang Kristiyano ay dumaan sa mga trials, sufferings, obstacles of our lives? Para maging matatag ka. Bakit ang Diyos ay nangungusap sa kalikasan? Bakit ang Diyos ay nangungusap sa mga kabundukan? Lahat ng nakikita nyo, pangungusap ng Diyos yan. Kahit yung mga nagaganap na bagyo, pangungusap ng Diyos yan sa buhay natin. Tingnan ninyo ang mga punong kahoy na nakatabi sa tabing dagat. Mga kapatid, ang lalakas ng alon na, ang lalakas ng hangin na tumatama dyan sa panahon ng bagyo at kaya yang tumagilid. Bakit sila babagsak? Bakit sila tumatagilid? Unang-una, babasain yung kanilang lupa. Anong mangyayari? Lalambot ang kanilang kinalalagyan pagkatapos yung malalakas na hangin. Kaya kung mahina at ganyan lang ang ugat mo, sandali lamang yan. Katulad ng mga punong mangga, bumabagsak agad yan pag hinagupit ng signal number 2 na hangin or number 3 na hangin. Ngayon kasi hanggang signal number 5 na eh. Pero yung mga kahoy na talagang malalalim, pagkatapos niyan, aftermath, anong gagawin nila? Pagkatapos ng unos ng buhay nila, yung kanilang ugat, ibabaon nila ng palalim sa ilalim ng lupa. At kung ang taas ng punong kahoy ay merong 20 feet, alam niyo ba yung ugat nila? Ibabaon nila hanggang 20 feet din yan. Ganyan ang ugali ng mga kahoy na lumaki sa tabi ng ilog, tabi ng dagat, tabi ng ilog, tabi ng tubig. Kaya kung kayo ay lumaki, mga kapatid, hinubog kayo sa pamamagitan ng salita ng Panginoon, may sukat yan, stature of a perfect man. Dapat malalim na malalim ang inyong pagkapundasyon ng inyong pananampalataya sa Diyos. Dahil kahit anong bagyo ang dumaan sa inyo, pwedeng malagasan ka ng dahon, pero nananatili kang nakatayo at ang purpose ng Panginoon kung bakit pinalalambot ang kanyang kinalalagyan, kung bakit lumalambot minsan ang pundasyon ng iyong pananampalataya, ang purpose ng Panginoon, aftermath, after ng bagyo, gusto ng Diyos lumalim ka. Maibaon mo ng malalim ang ugat mo. May mga Kristiyanong nalulungkot ako na kapag may mga pagsubok ng buhay, sa halip na pumunta sa Panginoon at lumapit, hindi nila magawa. Di ba yan ang sinabi ng Matthew chapter 18? Come unto me that ye are heavy and laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you, and learn of me, because I am meek and lowly. Take my yoke upon you. Pasanin nyo ang inyong krus, at sumunod kayo sa akin. Meron ba tayong krus na pinapasan? Yes! Ang pasan-pasan nyo, yung katawan nyo, yung mga pagsubok nyo, yan ang krus na pinapasan nyo. At susunod ka sa ating Panginoon. Mga kapatid, kapag hindi mo pinasan yung krus mo, sabi ni Kristo, hindi kayo karapat-dapat sumunod sa akin. Sabi niya, take my yoke upon you and learn of me. Mag-aral kayo sapagkat ako'y maamo. Ang salita ng Diyos ay dapat natin pag-aralan. Si Kristo yon, salita ng Diyos. Ano sabi ng Hebrew chapter 10 verse 7? I come in the volume of the book to do thy will, O God. Naparito ako sa balumbo ng aklat. Siya yung inihula in the Old Testament. So lalapit ka kay Kristo, pasan-pasan mo yung krus. At habang pasan-pasan mo yung krus, doon mo lamang mararanasan, doon ka lamang magkakaroon ng ugnayan, malalim na ugnayan sa Panginoon. Dahil nung yung taga Nigeria, si Simon, Cyrene, nung pinasan ni Simon ang krus, ayaw niya dating pasanin, pero sabi ng sundalo, tulungan mo ito. Katuwang siya ni Kristo pagpapasan, doon niya naramdaman ang hirap, doon niya narinig ang agony ng Panginoon, doon niya naamoy kung anong amoy ng Panginoon. Doon siya nagkaroon ng malalim na ugnayan kay Panginoon, sa ating Panginoon. Kaya maliban na tayo ay magpasa ng krus, hindi natin maiintindihan
ang nilakaran ng ating Panginoon. Maliban na pasanin natin ang krus, hindi natin masusundan kung ano ang nilakaran ng mga apostol. Di ba yan ang kinaawit natin? We walk in the apostles' road. Kung ano ang nilakaran ng mga apostol, ano sabi ni Pablo? Magsisunod kayo sa akin, kagaya kong tagasunod ni Kristo. Ano ang naranasan ni Pablo? Grabe ang persecution ni Pablo. Kung ang titingnan ay ang magandang buhay ni Pablo, yes. Ano ang sabi niya? I am Pharisee of the Pharisee. Pariseo sa mga pariseo at pagdating sa kautusan, walang katulad ko. Nagmamalaki siya si Pablo. Siya ay nag-aral sa paanan ni Gamaliel, one of the greatest teachers sa kanilang kapanahunan. Kaya dapat si Pablo ay, kumbaga, ang kalagayan niya nasa Supreme Court. And yet, ang pinili niya yung isang, sabi niya, I count dung to myself. Inari kong basura lamang ang mga bagay na tatamuhin kong ito. Tamuhin ko lamang si Kristo. Ano ang ini-offer ng kaaway sa atin palagi? Ano ang iniisip nyo lagi? Hindi ko sinabing huwag kayong magkaroon ng maayos na buhay. Magkaroon kayo ng maayos na buhay. Pero sa lahat ng pagpapasya nyo, sa lahat ng desisyon ninyo, ang ating Panginoong Diyos dapat ang kalagi niyong kasama. Siya ang inyong sinasangguni kasi walang tagumpay sa mundong ito kung hindi nyo kasama ang Panginoon. Maaring magtagumpay ka materially pero magdadala yan sa iyo sa kapahamakan. Kapag hindi mo kasama ang ating Panginoon. Dahil kung ikaw ay napakayaman na, marami ka ng sasakyan, marami ka ng ari-arian, katulad ng binatang mayaman, sabi niya, gigibain ko yung kamalig na ito. Talulo ako, magpakasaya ka. Sa Luke chapter 16 yan. At sabi niya, magpakaligaya ka. Ano sabi ng Panginoon? Ikaw na lalaking hangal. Ipagsusulit mo ngayon ang buhay mo. At nung mamatay siya, nandun siya kay Kwan. Luke chapter 12 pala yun. Mga kapatid. O ano nangyari? Walang nakinabang doon si iba ang nakinabang sa pinaghirapan niya. Pero hindi ko sinasabi na hindi tayo, mga kabataan, hindi ko sinabing, huwag kayong mag-aral, hindi kayo magkaroon ng maayos na buhay. Yes. Magtrabaho kayo, mag-aral kayo, magkaroon kayo ng maayos sa buhay. Pero palaging ang Diyos ang sinasangguni nyo. Maging sa pag-aasawa nyo, yan lamang ang pinahintulutan na third party. Di ba, bawal ang third party? Sa Bible, ang Diyos ang nasa pagitan. Ang Diyos ang namamagitan sa mga dalawang partner na mag-aasawa. Alam nyo kung bakit? Habang kayo ay magpapalaki na ng inyong anak, ang salita ng Diyos ang nasa loob ng inyong sambahanan. Dahil kung hindi ang salita ng Diyos ang nasa loob ng sambahanan, dysfunctional family yan. Mga kapatid. Magandang tingnan sa Facebook ang sayang happy big family. But in reality, hindi totoo yung nakikita natin gano'n. Pero pag nakita mo na masyal sila, kumain sila sa labas, ang isang dysfunctional family, malalaman mo na kaagad yan. Pag pumunta ka sa kanilang sambahanan. Bakit ko sinasabi? Bakit ko nalalaman? Alam nyo, ang mga bata habang lumalaki pa lamang, habang sila'y lumalaki, tandaan ninyo ito mga kapatid, habang sila'y lumalaki, yung mga mag-aasawa pa lang dito, habang sila'y lumalaki, hanggang sila'y lumalaki, sa umaga, sa tanghali, hanggang gabi, iisa lang ang dapat ninyong hapagkainang kinakainan. Hindi na ganyan ngayon. Ano nangyayari ngayon? Kakain yung kuya, mauna. Kakain yung... Nung araw kami, hindi pwede yun. Lahat kami. Ilang kami? 7 kami. Hindi pwedeng hiwa-hiwalay, sabay-sabay, or else, maubusan ka. May panahon pa kami na, ikaw ang tagahugas, may schedule, tagahugas. Di ba nung araw, ano? Talagang tamad na rin nun sa paghugas, ano? Hindi kakain. Hindi kakain ha. Hindi ako kakain para hindi maghugas. Sino dyan sa mga bata may ganyan pang attitude? Wala na. May mga ganun ng araw. Pero dapat ang bata, maisabayan ninyo. Habang huwag kayong
Kaya kita nyo, maiisama nyo lang yan sa pagkain kapag sa labas na. Kakain sa Jollibee. Pero malayo sila. Bakit? Habang kumakain, nagsiselfon eh. Nakatikim na ba kayo mga bata ng nilagang cellphone? Masarap siguro yun eh. Dysfunctional family na yan, mga kapatid. Basta ganyan. Dapat yan ay sabay-sabay. Kasalanan nating mga magulang. Dahil kahit man lang sana yung umaga at saka yung gabi. Dahil in the Bible, salita ng Diyos ang mag-govern sa kanila. Habang pinapalaki sila, salita ng Diyos ang dapat mag-govern sa kanila. Hindi ko sino-sinong Poncio Pilato. Yung nangyari sa amin, iba ang nagkukuman sa aming sambahanan eh. Ano nangyari? Sinong collateral damage? Si Brother Boy, Iman. Pag iba na ang nagkuman sa inyo, sa inyong sambahanan, alam nyo, ang pastor, ang trabaho lang namin, magbigay lang kami ng advice sa inyo. Pero kung ang pastor nang himasok na yun sa sambahanan, hindi yan pastor, diktador yan. Ang trabaho ko, magkuhan lang sa inyo. Kaya minsan ay misinterpret tayo. Halimbawa, at saka, kahit dito, hindi kayo pwedeng, hanggat hindi kayo lumalapit, hindi ako makikialam sa inyo. Hanggat wala kayong inilalapit na problema, hindi ako makikialam. Dadaling ko na lang kayo sa pangangaral. Ang bait ni Brother Joaquin. Bakit? Nawala yung kanyang mamahaling relo at saka cellphone. Nawala. Pinagpasensya, hindi ka totoong mabait. Dahil kung lumapit lang sana, inaayos ko sana yung problema. Inaayos ang mga maliliit na problema. Small is matter, inaayos yan. Mga kapatid. Halimbawa lang naman yung kay Brother Joaquin. Talaga mabait naman si Brother Joaquin. Pero hindi, yung mga dapat iayos, iniaayos yan. Kahit sa loob ng sambahanan, ipipix nyo ang isang maliit na bagay. Mga kapatid, hindi kailangan ng kaaway ng malaking butas. Maliit lang. So, sa mga, ang sabi ng Biblia, I counsel thee to buy of me gold tried in the fire, that thou mayest be rich, and white raiment, that thou mayest be clothed, and that the shame of thy nakedness do not appear, and anoint thine eyes with eye salve, that thou mayest see. Ano ngayon itong white raiment? Yan ang katuwiran ng Diyos. Yan ang idinadamit sa atin, mga kapatid. Nakita nyo, nung mahulog sa kasalanan si Adan at si Eva, nasumpungang sila'y hubad, ano ang damit nila? Ang salita ng Diyos. Pero nawala ang salita ng Diyos sa kanila. Ang iglesia ng kapanahunan, unti-unting hinuhubaran. Inaalis ang salita ng Diyos. Inalis ang tamang pagkaunawa sa Godhead, bautismo, pinalitan, sprinkling, yung 3 works of grace, pinalitan ng confirmation, maraming ipinalit. Pero sa ating panahon, unti-unting ibinabalik sa bawat individual na mananampalataya. Mga kapatid, remember na ang unang sinira ng kaaway ay ang pamilya ng Diyos. Si Adan at si Eva. Nahiwalay sila sa kanilang magulang sa ating Panginoon. Pero sa ating huling panahon, inire-restore ng Diyos yan. Ang relasyon sa pamamagitan ng ating Panginoon. At ang sabi ng Revelation chapter 3 verse 19, as many as I love, I rebuke and chasten. Be zealous therefore and repent. Revelation chapter 3 verse 19. Sa lahat daw ng aking iniibig, sabi ng Panginoon, ay aking sinasaway. So, kung ikaw ay iniibig ng Diyos, may pagsaway kang mararanasan. Ngayon, sabi ni Pablo, kung walang pagsaway kang nararanasan, baka hindi ka anak ng Diyos. Baka bastardo ka. Dahil ang merong karapatan lang na dumisiplina sa atin, walang iba kundi ang Diyos. Agree ba kayo dyan? At kung meron mang karapatang magdisiplina sa iyong anak, ikaw mismo. So mali, Sister Balada, yung tinanggap nating mga aral nung una, na kung sino-sino lang ang magdidisiplina ng anak. Hindi tama yun. Huwag kayong papayag ng ganon. Kayo mismo ang may irresponsibilidad sa inyong anak. Kayo ang magdidisiplina sa inyong mga anak.
Sa school, dinidisiplina ba sila? Yes, dinidisiplina. Kasi meron kayong agreement, both parties. Pero mayroong limitasyon din sila sa ginagawa nilang pagdisiplina. Mga kapatid, kung saan ka mang institution pinasok, tuturuan ka ng disiplina. Kailangan mong sundin yung disiplina yun. Kasi may agreement ng both parties para i-disiplina yung kanyang anak. Sa loob ng iglesia, sino ang nagdidisiplina sa inyo? Pagdating sa espiritual, ang salita ng Diyos ang gamit ko sa pagdisiplina sa inyo. Mga kapatid. Pero yung gagamit ng physical na pagdisiplina, hindi tayo fraternity. Mga kapatid. Kayo lang ang merong karapatan sa inyong mga anak na magdisiplina. So, huwag niyong ipasa sa iba. Kayo mismo. Kung paano tayong nais ng Panginoon disiplinahin, ano ang purpose ng pagdidisiplina? Para tayo ay maituwid sa ating maling nilalakaran. Dinidisiplina tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng mga pagpalo, pagsaway. 1 Timothy chapter 3 verse 16. Tingnan nyo kung paano tayo disiplinahin sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. 1 Timothy chapter 3 verse 16. Okay, second pala. All Scripture, lahat ng kasulatan, all Scripture is given by inspiration of God. Ano raw ang kasulatan ay ibinigay o kinasihan, inanoint ng Diyos. It is profitable for doctrine, mapapakinabangan sa pagtuturo, for reproof, sa pagsansala, for correction, sa pagsaway, for instruction in righteousness. Yan po ang salita ng Panginoon. Hindi lamang encouragement. Of course, kailangan natin ng encouragement. Pero ang salita ng Diyos, kailangan natin para tayo ay masansala sa mali nating ginagawa. Masaway tayo sa mali nating ginagawa. At mabigyan tayo ng instruction. Hindi ba ganyan ang ginagawa natin, mga kapatid? Bakit tayo nandirito? Bakit tayo nag-aaral ng salita ng Diyos? Para ano? I-apply natin. Una sa buhay natin. I-apply natin sa buhay natin. I-apply natin sa ating pamilya. I-apply natin sa ating mga kaibigan. I-apply natin sa lahat ng ating nakakasalamuhang tao sa araw-araw ng ating buhay. Dahil yan po ang sabi ng Biblia, pakikinabangan din natin ito sa pagtuturo. Sino ang tuturuan mo? Mga taong wala pa sa Diyos. Ituturo mo kay Kristo. Bakit? Bakit mo ituturo sila kay Kristo? Ano ang sabi ng John chapter 14 verse 6? I am the way, the truth, and the life, and no one come to the Father but by me. Hindi sila makakarating sa Diyos. Maliban na ituro natin sila. Paano makakarating ang mga anak natin na sila ay nababalot ng kamangmangan ang kanilang puso kung hindi natin ituturo sa kanila ang tamang daan? Hindi natin ituturo sa kanila ang katotohanan. Dahil ang katotohanan lamang ang magpapalaya sa kanila. The truth shall make you free. The Bible said. At hindi sila magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So, pakikinabangan natin ang Bible sa pagtuturo. Profitable for doctrine. Mga kapatid, sa pagsaway, sa mga instruction na binibigay sa atin. Para saan? Sa katuwiran. Sa ikatututo ng anak ng Diyos, that the man of God may be perfect. 2 Timothy chapter 3 verse 17. Upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, thoroughly furnished unto all good works. Tinuro ang lubos ng lahat ng gawang mabuti. So, hindi lang tayo basta uma-attend, mga kapatid. Sinusunod natin, supposed to be, ang salita ng ating Panginoon Diyos. Mahirap? Yes. Mahirap dahil ayaw natin nakikipag-tag of war tayo sa Panginoon. Hinihila mo, gusto ng Panginoon, dito ka, pero ikaw ay
paiwas ka. So, mahihirapan ka talaga. Ano man ang pagkontra mo sa daluyong ng hangin sa karagatan, mahihirapan ka. Hayaan mo lamang na magpatianod ka sa agos kung saan ka dinadala. Hayaan mo lang. Hayaan mo lang na ang Diyos ang kumontrol sa buhay mo. Magtiwala ka lang sa Kanya. Mga kapatid. Bakit tayo nagtitiwala? Sumakasakay kayo doon sa Ferris wheel. Sino sa inyo nakasakay na ng Ferris wheel? Bakit kayo nagtitiwala na mismong yung nagpapatakbo ng Ferris wheel ay hindi pa sumasakay doon? Alam nyo ba yun? Yung roller coaster, bakit kayo sumasakay sa roller coaster na halos lumuwa na yung mata nyo sa kasisigaw at sobrang takot? At tuwan-tuwa pa kayo. Nagbabayad pa kayo. Nagtitiwala tayo pag sumakay tayo ng eroplano. Hindi nga natin nakita yung piloto. Nagtitiwala kayo, lalanding kami ng Mindanao, safe, may tiwala kayo. Samantalang ang Diyos ang may kontrol ng lahat ng buhay natin. Bakit hindi tayo magtiwala sa Kanya? Mga kapatid. Yan ang pananampalataya ni Kristo na gusto nating makamit. Not my will, but thy will be done. Mahirap bang magtiwala? Kung wala tayong tunay na pananampalataya, mahirap. How many years na naghintay si Abraham bago matupad ang pangako ng Diyos sa kanya? Na sa iyong balakang lalabas ang magmamana ng lahat ng iyong kayamanan, Abraham. 25 years. 25 taong kinukutya araw-araw si Abraham ng kanyang komunidad. Lolo Abraham, magandang umaga po. Tutoy, huwag mo na akong tawaging Abraham. Ang itawag mo sa akin, Abraham. Sabi ng mga tao, nasaan ang iyong anak? Ang ibig sabihin ng Abraham, exalted father. By the consequences, tinawag lang siyang Abraham. Dahil may asawa siya, pero wala naman talaga siyang anak. Tapos sasabihin mo, ang pangalan mo Abraham, father of multitudes, ang ibig sabihin, nasaan ang iyong anak? For 25 years, tinitiis ni Abraham ang pagkutya na yun sa kanya. Bago magkaroon ng katuparan ang pangako ng Diyos sa kanya. How many years kang nanalangin ka sa Panginoon, Lord, sana makuha ko na itong trabahong ito. Sana makapasa na ako sa exam. Nakaka-take 10 ka pa lang naman baka makuha mo sa take 50. Anyway nga pala, happy graduation. Congratulations, Brother Buging. Another stage ng iyong buhay. Pahirap ng pahirap. Diba? So, dapat di tayo sumusuko. Di ba, sabi ng kinakanta ng araw, ang umaayaw ay hindi nagwawagi. At ang umaawa at ang nagwawagi ay hindi umaayaw. Maaaring hindi pa yan ang panahon mo. May panahon. Hintayin mo yung panahon. Basta hindi ka sumusuko, magpatuloy ka lang. Kayong mga kabataan, huwag kayong magmadali sa inyong buhay sa pag-aasawa. Baka mamaya. Pero yung mga edad na 28 na, dapat yun. Sorry nga pala, sis. Ano niya ka pala? Tago ka Hindi. Pero kung sabi ng Biblia, sabi ni Pablo mas maganda, huwag na kayo mag-asawa. Hadlang pa sa paglilingkod niyo sa Panginoon yan Di ba? Mag-aasawa ka nga. Hindi naman mananampalataya. O di, kailangan believer din. So, ibig sabihin mga kapatid, lahat ng bagay ay ipagkatiwala natin sa Panginoon. Matuto tayong maghintay. Dinidevelop yung, Lord, ang tagal ko nang nananalangin. Pastor, 5 buwan na po akong nananalangin. 1 taon na po akong nananalangin. Hanggang ngayon, hindi pa po binibigay. Dinidevelop ng Diyos yung iyong patient. Gusto ng Diyos ma-develop yung patient mo. Maiksi pa yung patient natin Di ba yan ang panahon natin? Ang patient ng tao, sing-ikli ng toothpick na putol pa. Tingnan nyo pagka naiinip sa traffic, di ba? Singit na singit na singit. Isang araw, yung patient ko sa pag-drive, na lose control, Brother Joaquin, habol ko yung oras kailangan sumunod ako kailangan before 9 o'clock, nandun na kami.
Di, pinitik ko kagad yung sasakyan. Tumulin ako. Abay, biglang pumasok yung motor para tumigil sa gitna. Stoplight na, beating the red light. Puk! Tatlong apply nung preno. Kasi kung unang apply, hindi kakayanin yun. Pinitik ko ng unang preno. Tapos in-apply ko ulit. Tapos binaong ko na. Saktong-eksakto. Gabuhok. Pagbaba ko, putlang-putla yung driver. Ano nangyari? Nagbubuking po kasi ako. Pero kahit anong mangyari, kasalanan ko pa rin yan. Salamat sa Diyos. Hindi ako nakapatay ng isang kamuti rider. Dahil malamang kamuti driver din ang kalalabasan ko. Una, hindi nila linya yun. Linya talaga ng mga sasakyan ng kanyon. Umosisyon doon. Pagdating sa na-aksidente mo, salamat sa Diyos. So, dahil hinahabol ko na, kailangan makarating kami sa ganitong oras. Kasi ako, pag nakipag-usap ako, oras-oras ako. May pressure na sa akin pag pressure na ako. Natitension na ako kasi nasanay ako sa ganung oras. So, kailangan nating maturuan na i-manage din natin ang ating sarili. Sa mga ganung dapat kalmadong situation pala. Dahil anumang oras, kapahamakan din ang naghihintay. So, ganun din sa atin. Huwag tayong pabigla-bigla. Huwag tayong impulsive. Mga kapatid, kayo magmadali sa inyong buhay. Si Jelay, bata pa yan. Dapat di yan magmadali. Si Sister Christy. Parang gusto na agad magkaroon ng kasi nagpa-practice ng tumawag ng Mare, Mars. Joke lang, Jelay. Okay, tuloy tayo mga kapatid. Tingnan ninyo ang mga mananampalatayang ito na naghintay sa mahabang panahon. Nandito tayo sa dulong panahon. We are living at the last days. Sa verse 29 ng Revelation chapter 3, chapter 20, chapter 3 verse 20, I mean, Behold, I stand at the door. Narito ako ay kumakatok sa pintuan. Nasaan si Kristo? Nasa labas na. Wala na. Kahit sa individual na mananampalataya, baka mamaya si Kristo nasa labas na. Ibig sabihin, wala na ang salita ng Diyos sa iyo. Hindi ka na pinaghaharian ng salita ng Diyos. Kontrolado ka na ng sanlibutan. Dahil kung ang salita ng Diyos ang nagdudomain sa iyo, nagmamanage sa iyo, kontrolado mo. Kontrolado ka. Nasa iyo si Kristo. Ang salita ng Diyos ang iyong ilaw. The lamp, the word is my lamp. Psalms 119, 105. Punta natin. Psalms 119, 105. Salmo. Nasaan na? Psalms. Psalms. P-S-A-L-M. 119, 105. 119, 105. Psalms. Yan. Psalms. Nandiyan na ba? One 105. Yan, ang salita mo'y ilawan sa aking mga paa. Yung salita ng Diyos, yun ang tanglaw sa ating paglakad. Katulad ng bayang Israel, nang sila ay patungo sa lupang pangako, galing ng Ehipto, merong liwanag, haliging apoy sa gabi, yun ang liwanag nila, yun ang tanging ilaw nila. Actually, yun ang nagbibigay ng protection sa kanila. Sabi ng 1 Peter chapter 5 verse 8, the enemy is like a roaring lion that seeking me devour. Yung mga leon, yung mga kaaway, pag nakita nila yung apoy, hindi sila aatake. Nandun yung pillar of fire. Malaki yung pillar of fire, haliging apoy. Nagsisilbing liwanag at proteksyon ng bayang Israel. Sa ating spiritual journey, ang salita ng Diyos ang magbibigay ng proteksyon sa atin. At yan ang magbibigay ng liwanag upang hindi ka matisod. Ang salita ng Diyos ang magbibigay ng protection sa iyo. Mga kapatid. Bakit? Yun ang di ba ang mga kabataan ang daling napapahamak ngayon? Tingnan nyo yung sa Negros, yung namatay na 119, di ba? 119. Mga kwan yun, mga aral yun. UP yun. Pero ano nangyari sa kanila? Napahamak sa kanila sila. Sayang yung buhay ng mga yun. Mga aral pa naman sila.
Mga professional na tao yun. Pero ganun lang ang sinapit nila. Hindi lang yun. Sa amin sa Quezon Province, diyan ako lumaki. Marami akong nasaksihan na mga namatay na kahit yung mga classmate ko, ang iba napahamak. Mabuti yung iba. Hindi ako pumasok sa ganyan eh. Hindi ko pinangarap yung mga ganyang sumali rin. Doon din umalis ako sa lugar namin, 1986, 87. Hindi, ang edad ko 20 years old eh. Siguro 1989, ganun. O 1990. Gusto kong kapayapaan, ayoko nang ganun. Umuwi ako sa amin sa Mindoro. Nako, yun pala, ganun na rin pala kadami doon. Kakaroon na rin. Until now, nakakalungkot kasi yung mga tribo sa amin doon, pati sila nadadaya na rin. Lumalaban na rin sila sa gobyerno. Pero kung ang salita ng Diyos ay maipapangaral sa mga tao, kahit pa sino yung mga tao niyan, pwedeng manumbalik yan, mga kapatid. Naligaw lang sila ng landas. Pero tayo, wag nawang may maligaw ng landas sa atin. Nasa katotohanan ka na, bakit aalis ka pa? Bakit ano pa ang hahanapin mo? Kung naroon ka na kay Kristo, ano ang sabi ng Colossians 1:10? In Him was complete. Kompleto lahat sa Kanya. Wala ka nang hahanapin pa. Sa buhay mo, mga kapatid, kompleto na sa Kanya. Colossians ba yan? Hindi. Ephesians chapter 1 verse 10 yata yun. So, kompleto ka na. Nasa iyo ang salita ng Panginoon. Pakihanap mo na lang. Nalimutan ko na. So, ano sabi ng Bible? I stand at the door and knock. If any man hear my voice, narito ako'y kumakatok, at ang sino mang magdirinig ng aking tinig at magbubukas ng pinto. Ibig sabihin, makikinig ng kanyang tinig at magbubukas ng pinto, meaning mga kapatid, mamumuhay, nakasama si Kristo, ipamumuhay ang salita ng Diyos. Sabi niya, I come into Him. Papasok ako sa Kanya at hapong kasalo niya ako. And He with me. Yan, Panginoon. To him that overcometh, sino man ang magtatagumpay. Meaning, merong tayong kailangang panagumpayan. At kung merong tatagumpayan ka, haharap ka sa isang spiritual war. Spiritual warfare yan, mga kapatid. So, ikaw ay nakikipagdigma ka sa mga principalities of the air. Kaya ang payo ni Pablo sa Ephesians chapter 6 verse 10, magpakalakas kayo sa Panginoon. Suit the whole armor of God. Bihisan nyo. Ibihis nyo ang buong kalakasan ng Diyos, buong katuwiran ng Diyos, buong kagayakan ng Diyos. Dahil ang ating pakikipagbaka, hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, principalities of the air, pakitaas. Laban sa mga kapangyarihan, laban sa namamahala ng sanlibutan ito. Ano ang sabi ng verse 13? Magsikuha kayo ng buong kagayakan ng Diyos. The whole armor of God. Upang kayo'y makatagal sa araw ng masama. Magsitibay kayo. Kompleto yan, mga kapatid, na dapat suot-suot natin. Upang ano? Upang tayo ay managumpay. At sa ating pagtatagumpay, sabi ng Bible, will I grant to sit with me in my throne. Uupo tayo sa trono. Saan yung trono na yon? Sa paghahari ni Kristo sa millennium, sa loob ng 1,000 taon. Kasama kang maghahari ni Kristo sa tronong ito, mga kapatid. Meaning, power po ang throne. A symbolize of power and authority. Even as I also overcame and sat down with my Father in His throne. So may trono yung Ama, may kapangyarihan yung Ama, at naging kabahagi si Kristo ron sa trono na yon. Tayo rin naman ay magiging kabahagi sa trono o kapangyarihan ng ating Panginoon sa Kristo. Kaya kailangan mong managumpay. Itong mundong ito, nandirito tayo sa mundong ito, hindi para mag-enjoy tayo, mga kapatid. Nandirito tayo sa mundong ito, hindi para tamasahin mo lamang ang lahat ng nandirito. Lahat po yan lahat ng nandirito, lilipas yan. Ano sabi ni Solomon? Matapos niyang tamasahin lahat ng kayamanan na yan,
All is vain. Lahat walang kabuluhan. Walang kabuluhan. Lahat. Kaya hindi tayo nandirito sa mundong ito para lang magpayaman. May purpose ang Diyos kung bakit nandirito tayo sa mundong ito. Bakit, Pastor, ipinanganak tayo na may kamatayan? Hindi naman natin ginusto yan eh. Hindi naman natin pwedeng sisihin si Adan at si Eva na dahil sa kanila nagkaroon tayo ng kamatayan. Pero inallowed ng Diyos yan. Mga kapatid, pinahintulutan ng Diyos na mangyari by His perfect will. Sa kanyang permissive, inallowed niyang mahulog ang tao sa kasalanan. Para i-manifest ng Diyos ang lahat ng kanyang attributes. Yan ang purpose ng Panginoon. At makilala rin tayo. Even the angels, dumaan ng pagsubok. Trial and testing. In the full of Lucifer. Kasama yung 1/3 of angels. So, lahat ng pagsubok na nararanasan natin, wala tayong ibang pwedeng sisihin, kundi pagpasalamat natin sa Panginoon dahil merong pagsubok tayong nararanasan. Dahil may purpose ang Diyos sa buhay mo. Hindi mo lang alam kung anong purpose ng Diyos sa buhay mo. Job chapter 23 verse 10, verse 8. Job chapter 23 verse 8. Ano ang sabi ni Job? Job 23 verse 8. Behold, I go forward. Okay. But he is not there. Pag sabi ni Pablo, pag ako ni Job, kapag ako'y lumalakad, sabi niya, kapag ako'y nagpapatuloy, wala naman yung Diyos eh. Hindi niya nakikita yung Diyos, hindi niya nararamdaman ng Diyos. And backward, but I cannot perceive Him. Pag ako naman ay tumalikod, sa likuran, tinitingnan ko, hindi ko rin makita ang Diyos. Ang hirap nito, dahil si Job, buhat sa bumbunan hanggang talampakan, tinubuan ng bukol, pigsa. Pero sa kabila nun, hindi siya nanghihinawa sa pagpuri sa Panginoon. Lagi pa rin siyang naghahandog sa Panginoon. Samantalang ikaw, kulani lamang, ayaw mo nang umatin ng gawain. Eto, buhat sa talampakan hanggang bumbunan, may pigsa siya. Ngayon, sabi niya, kapag ako'y sumusulong, hindi ko nakikita ang Diyos. Pag tinitingnan ka sa likod, wala, hindi ko talaga naramdaman ang Diyos. Meaning, sa panahon ng kahirapan niya, hindi niya nakita, hindi niya naramdaman na kasama-sama niya ang Diyos. Sabi niya, sabi ni Job, in verse 9, on the left hand, where that work, I cannot behold Him. Sa kaliwa, pag ako'y gumagawa, hindi ko nakikita ang kasama ko ang Diyos. Hindi ko siya namamasdan. Siya'y nagkukubli sa kanan, hindi ko nakikita siya. Sipin mo yung buhay na dinaanan ni Job. Ang napakahirap nun. Yung kanyang asawang dapat kakampi niya, sinabihan pa siya, sumpain mo na yung Diyos mo, mamatay ka na. Sabi nung kanyang asawa, na yun sana ang magbibigay ng inspirasyon ng kalakasan sa kanya. Ngayon, nakakaranas na ng matinding kahirapan si Job. Hindi niya maramdaman ang Diyos. Pag sa kanan, nagtatago yung Diyos. Nasa kaliwa, gumagawa siya, wala yung Diyos. Pag sumulong siya, hindi niya nararamdaman kasama niya yung Diyos. Titing niya sa likuran, wala. Walang-wala talaga. Sino sa atin nakaranas ng ganyang buhay? Maaring naranasan na natin yan. Na para bagang ang piling mo, iniwanan ka na ng Diyos sa buhay mo. Pero sabi ng verse 10, but He knoweth the way that I take. When He tried me, I shall comfort as a gold. Ngunit nalalaman niya ang aking daang nilalakaran. Pagka kanyang nasubok ako'y lalabas akong parang ginto. Alam ng Diyos, alam ni Job, pagkatapos ng mga bagay na ito, alam ng Diyos ang aking nilalakaran. Kahit di ko siya nararamdaman, kahit hindi ko siya nakikita, alam ng Diyos ang aking nilalakaran. Dahil pagkatapos nito, I comfort like a gold. Ganyan din ang buhay ng bawat isa sa atin, mga kapatid. Maaring hindi na feeling nyo, hindi nyo na naramdaman ng Diyos, parang inabandon na kayo ng Diyos. Pero, sabi ng Bible, mga kapatid, when He tried me, I comfort like a gold. Katulad ng isang kanta o tula, ninanarrate ng isang tao. Ang sabi niya,
Sa panahon, sabi niya, nung siya ay naglalakbay doon sa Aplaya o sa Tabindagat, sabi niya, I noticed that two sets of footprints in the sand. Dalawang bakas ng pares ang aking nakikita. At kami ay masayang lumalakad sa tabi ng dalampasigan. Pero sabi niya, during the hardest part of my life, during the saddest part of my life, ang sabi niya, sa panahon ng pinakamalungkot, pinakamahirap na aking buhay, I noticed, sabi niya, na-notice ko, nalaman ko, napansin ko, iisang pares na lang ng bakas ang naroon sa tabi ng dagat na yon. Ano ang sabi niya? Lord, bakit mo po ako iniwan? Bakit mo ako pinabayaan? During the saddest part of my life, I noticed that one set of footprints. Ang sabi niya, nung masaya ako, kasama kita. Tapos nung mahirap na ako, isa na lamang. Ano ang sagot sa kanya? My son, I will never leave you, nor forsake you. During the time of the saddest part of your life. Sa panahon ng pinakamalungkot na iyong buhay, sa panahon ng matinding pagsubok ang iyong nararanasan, pinasan na kita, anak. Kaya pala isang bakas na lang yung nakikita niya. Hindi pala niya bakas yun. Bakas pala ng Diyos yun dahil pasan-pasan na siya ng Diyos. Pero sinisisi natin yung Diyos. Akala natin inabandona na tayo ng Diyos. At isang bakas na lang ang nakikita. Isang pares ng bakas na lang. Hindi pala. Dahil hindi mo na kayang lumakad, binubuhat ka na ng Diyos. Mga kapatid. Kaya sabi ng Bible, I shall comfort as a gold. Ganyan ang buhay natin. Akala natin, pinabayaan tayo ng Diyos. Matthew chapter 28, verse 18. Huling talata. Ano ang sabi ng Panginoon? Matthew chapter 28, verse 18. And Jesus came and spake unto them, saying, all power is given unto me in heaven and in earth. Lahat ng kapangyarihan ibinigay na sa akin sa langit at sa lupa. Ano po ang ibig sabihin ng kapangyarihan ipinagkaloob sa Kanya? Pertaining sa salvation, pertaining sa redemption. Kaya wala kang dapat ipag-alala. Under control ka ng Panginoon. At sabi niya, go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the Father of the Son and the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. Sabi niya, hindi ko kayo kailanman iniwan, ako ay sa inyong palagi hanggang katapusan ng sanlibutang ito. Pero bakit iniwan ng mga mananampalataya sa Revelation chapter 2 verse 4? Iniwan ba nila literal si Kristo? Hindi sila iniwan, pero mga taong ito, iniwan nila si Kristo. Iniwan sa ano? Sa anyong salita. Kaya huwag niyong iiwan ang salita ng Diyos. Sa inyong paglalakbay, spiritual journey, ang salita ng Diyos ang inyong maging liwanag ng inyong paa at tanglaw ng inyong mga landas. Pagpalain ng Diyos ang pagkakabasa sa kanyang mga salita. Tayo pong lahat ay tumayo. Awitan muna natin ang Panginoon. Purihin natin ang kanyang pangalan. Hallowed be thy name. Musician. Hallowed be thy name. Jehovah God, you reign. And you will never change so long. Forever you're the same. Pakipasok lang itong sounds nito. Hallowed be thy
restoration message in our days. Salamat po at amin pong hinihiling na magkaroon po ng fulfillment sa buhay namin ng mga salitang ito. Ang mga bagay na nabanggit namin, Panginoon, na nakakasugat sa kanilang damdamin, nawa ito'y hindi maging stumble para sa kanila, kundi maging inspirasyon, Panginoon, sapagkat sabi ng Biblia, ang salita ng Diyos ay matalas na katulad ng tabak, na tanging ang salita lamang ng Diyos ang pwedeng magpahiwalay ng aming lumang pagkatao upang ang bagong pagkatao ay makita, Panginoon. Salamat po sa umagang ito. Lord, pagpalain niyo po kami. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Tayong lahat magsabi ng Amen. Awitan natin ang Panginoon. Give me thanks para sa ating kaloob. Amen. Okay, tayo po ay magkamayan at awitan natin ang Panginoon.
aming gawain, Lord, dalangin namin, O Diyos, patuloy na pinagpala po ang bawat isa sa amin. Salamat, O Diyos, muli naming nakapiling, nakasama namin sa gawain ito, Panginoon, ang aming mga kapatiran, galing sa iba't ibang dako, Panginoon. Salamat sa kanilang inspirasyon, salamat sa kanilang presensya, salamat, O Diyos, sa buhay ng aming anak na si Ella, na siya muli nakapag-day off ng 36 hours. Amin pong itinadalangin, Panginoon, na malimit na siya makauwi at maka-fellowship namin, Panginoon. Itinadalangin namin ang patuloy nakagalingan ng aming anak, Panginoon, sa pamamagitan po ng self, Panginoon. Hinihiling namin sa pangunguna ng ng management, Panginoon, even ang mga resident, itinataas namin sa umaga pong ito na muli na sila ay patuloy na ang kanilang proseso ay maiganap sa kanilang buhay, Panginoon, at makapiling ang kanilang mga mahal sa buhay. Salamat po maging sa aming pagbabalik muli sa Talisay. Ingatan niyo po kami, Panginoon. Pagpalain niyo rin po ang Councilor ni Ella, si Ma'am Melanie, Panginoon, at ang kanyang buong sambayanan. Nawa po ay kagalakan ang kanyang naranasan sa aming lugar, Panginoon, at hanggang sa muli ay nais namin siya pa rin na maging Councilor, Panginoon, ng aming anak. Pagpalain niyo po maging mga pagkain nihanda ng aming mga kapatid. Gawin niyo palakasan ang mga blessing na ito. Hanggang sa muli, Panginoon. Dala namin, Panginoon, sa pag-alis namin sa simbahang ito, sa pag-uwi namin ng aming mga tahanan, ang inspirasyon, ang kagalakan, at muli ang pag-asa, Panginoon. Salamat hanggang sa muli, Panginoon. Sa iyo lamang po namin ibinabalik ang pinakamataas na papurit, pagsamba at pagluwalhati. Sa tanging pangalan ng aming Panginoon Tagapagligtas. Sa pangalan ni Jesus, tayong lahat magsabi ng Amen. God bless you, mga kapatid. Pagpalain kayo ng Panginoon.